Muli po ay hayaan po ninyong ipaabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana manawari ay mailayo kayo siyempre sa lahat ng uri ng kapahamakan, maging sakit o anumang problema sa buhay. Bagkos kung kayo ay may nararamdamang sakit o matinding sakit ngayon, mailipat na dito sa mga politikong mga kawatan. Ayan po at atin pong napanood yung hearing kanina ay kahapon sa Senado na kung saan po ay wala po tayong mapapala dyan sa hearing na yan. Wala po tayong makita na kung baga ay may mapapagalitan or ma-isa-cite in contempt. Hindi naman po natin inaantay yung may sit in contempt kasi hindi magkaiba naman po yung Senado at doon kay Paduano. So, hindi naman po natin inaasahan yun. Kaya lang, imagine nyo, hindi nyo napansin na lahat ng sagot nila, wala silang alam. Kung nag-iimbestiga na rito sa atin ang ICC, wala silang alam lahat. Lahat ng tinanong, wala silang alam. See? Wala rin silang alam kung kailan nandito yung mga ICC. Diba? At itong si Bunjing ay todo salo doon sa kanyang kapatid. Kahit na kitang-kita na sa video yung salita niya, talagang pilit pa rin talagang inilulusot. At yun nga, todo back up itong si Bunjing na mukhang panggatong. Kita nyo na. Ngayon wala talaga silang alam daw. Ako ngayon magsasabi, kung ako nga alam ko na kung saan sila nag-check-in nag-check-in sila dyan sa Maidas Hotel sa Rojas Boulevard. At yung Maidas Hotel na yan ay pag-aari ni Saldico yan. At ang naging tawag dito, ang kanilang tour guide nila ay itong si Trillanes. Alam ko nga tapos kayo, wala kayong alam na nag-iimbestiga na rito ang ICC. Napaka-inutil yun naman. Dapat kayo dyan ay tamaan na kayo ng kidlat na mga animal kayo. Yung dawin na pagsasagot pa ninyo. Ang gara. Talagang matapang pa itong si Bunjing Talagang pinagpipilitan na Hindi na nahiya doon sa isang eksperto na abogado. Lahat ay kinontra na nga siya. Grabe, di ba? Nakitang-kita nyo. 4 na oras po akong talagang pinanood ko po lahat, pero wala po akong makita na kahit na mapalabas man lang yung kanilang mga ginawang mga sabuatan. See? Anyway, kahit naman po sinasabi natin na pampapugi or pampaganda para kay Amy itong hearing na ito, okay naman. Wala naman tayo nakitang kaya lang, wala talaga. Malamya, kumbaga. At doon lang kay Torre na hindi na magkasagot-sagot si Torre. Anyway, sa nga po pala, bago po tayo magpatuloy ay yun pong nanalo, yung nakasagot po ng Leyte ay ito si Nancy Lumampaw. Nancy Lumampaw, tinatawagan kita ng pansin na mag-send ka ng iyong GCash number at saka nakaregister kung sa kaninong pangalan yung GCash number mo doon sa Tareq Hassan Mirza. Kasi kung ikaw naman ay talaga sumusubaybay sa atin, alam mo yon. Yung Tareq Hassan Mirza, yun ang messenger natin. At doon naman po sa mga sinasabi ko lagi, na huwag po kayong sasagot doon sa messenger ng John Birana dahil hindi na po nababasa yun. Loaded na nga po. Bakit doon kayo sasagot ng inyong sagot? Paano mababasa yan kung di ba naman kayong ing-ing? Di ba sinabi ko na sa inyo na mayroon pa rin sasagot ng Davao kahit na sinabi ko na ang sagot, mayroon pa rin talaga sasagot ng Davao kung saan ay pinanganak si President Duterte. Di ba? Sabi ko na sa inyo Ganyan po kaing-ing itong mga ito. Nakakabwisit lang. Sa totoo lang nakakabwisit. Anyway, wala naman akong pakialam sa iyo
at panatilihin mo yung katakahan mo, sige lang, okay lang. So muli, nananawagan ako rito kay Nancy Lumampaw, ha? I-send mo yung GCash number mo at pati yung sabihin mo rin dyan kung sino nakaregister doon sa GCash number na yun. Saka yung doon sa Tarikasan Mirza para matawagan ka ng aking sekretary. At saka yung ID pala. Ayan. So, hindi muna ako mag-iiwan dito ng tanong na ako rin ang sasagot dahil gusto ko na ipadala muna ito kay Nancy bago tayo magpatuloy sa pagsagot. Ano? Sa pagsagot doon sa ibabato kong tanong na ako rin ang sumasagot. Yun po yung sinasabi ko paulit-ulit dito. At anyway, sabi ko na nga ba, may sasagot pa rin ang Davao eh. Ang dami pang mga sagot diyan ng mga kung ano-ano mga ipinanganak siya sa ganito 19 ganito. Ay samantalang isa lang sinabi ko na nga Leyte lang eh, Leyte, di ba? Ang dami yung pang mga Mariosep. Ba't ba hindi kayo marunong sumunod sa kwan? Sinabi ko na nga, yun lang. Hindi ko kailangan yung mahaba pa. Sa totoo lang, nakakapag-init kayo ng ulo. Okay lang sana kung walang ayaw nyong hindi kayo interesadong sumagot, ay sumasagot kayo, di ibig sabihin gusto nyong sumali. Ayun na, nakakapag-init ang ulo. Yung sinabi ko na, tingnan nyo, sabi ko, abangan ninyo, may sasagot pa rin dyan ang Davao. Pinanganak si Duterte sa Davao. Tingnan nyo, diit nagkatotoo nga. Talagang ing-ing talaga. Nakakakuan. Anyway, basta Nancy Lumampaw, send mo yung GCash number mo doon sa Tarik Hasan Mirza, no? Para may padala yung GCash mo na pang-load. Ayan. Ngayon po ay sabi ko nga, sige, alam naman natin lahat at marami naman nakapanood doon sa hearing. Talagang makikita mo yung pagiging demonyo ng administration ito. At talagang talagang pinagplanuhan. Talagang yun ang gusto talagang tanggalin dito. Kung maaari nga lang, gusto nila dito, pinatay na si President Duterte. Pero dahil sa yun na lang ang pinili nila, yung surrender na lang sa ICC. Anyway, bakit ba hindi natin gawin na tama yung ating ginagawa? Bakit ba hindi natin pabayaan kung sino man yung popular, kagaya ni President Duterte, minahal ng tao, nandoon yung inggit ninyo. So, ibig sabihin, kung siya ay popular, dapat maging masaya na lang tayo. Hayaan na lang natin na kung si Sara Duterte, naging popular yan dahil sa tatay niya, ay di hayaan natin siya maging presidente. Pero, daanin natin sa magandang eleksyon. Hindi yung out of nowhere, susulpot itong si Tambaloslos na gusto rin maging presidente na wala namang boboto sa kanya. Tapos, gagawa nila ng issue, gagawa nila ng paraan para mapalayas ito. Kaya tingnan nyo yan. Sapin-sapin. Ngayon, pinag-uusapan yung warrant of arrest din BP Sara. Talagang ginagawa talaga nilang paraan. Kaya wala nang sa totoo lang, wala na kayong yung bang tipong kaming mga ordinaryong mamamayan, pag nakakakita kami ng politiko, wala eh. Hindi kami nangingilabot na makita kayong mga politiko eh. Na dahil sa mairerespeto kayo. Kasi hindi na kayo karespeto. Kabastos sa kayo. Yan ang tingin namin sa iyo. Mga kawatan pa kayo. Yan ang tingin namin sa iyo. Sa inyo. Na mga politiko. Kasi nga wala nang kredibilidad. Hindi na kagalang-galang. Talagang kwento. Wala kaming ibang inisip dyan. Mga kawatan kayo, mga animal kayo. Bakit ba hindi natin gawin ng tama na kung itong si Penguin na Tambaloslos
siya ang gusto ng tao, di hayaan natin, maging masaya tayo para sa kanya. Kung ito si BP ay siya ang napupusuan ng tao, hayaan natin na gawin ang tamang eleksyon na walang manggigipit dahil nasa puder kayo, gigipitin nyo na walang kalaban-laban itong matandang Presidente Duterte nito. Tingnan nyo. Doon lang sa pinakita sa video, yung ginawa ni Tory na ito, wala lang. Talaga ang kakapalang talaga ng pagmumukha ninyong mga hayop kayo. Sana, sa totoo lang ba, wala na talaga, hindi na kailanman, hindi na ibabalik pa yung kagalang-galang ng mga politiko. Wala na. Ang talagang ngayon talaga, kabastos-bastos na, talagang tingin namin sa inyong lahat ng mga politiko, yung mga kawatan kayo, mga hayop kayo. Kayo ang pumapatay dito sa mga kababayan ko. Yan ang nakikita namin. Grabe. Di ko na alam kung anong kung ano pang salita ang pwedeng i-apply sa inyo. Kamura-mura na kayo, kabastos-bastos pa kayo, mga hayop kayo. Yan ang tingin namin sa inyo. Grabe. Tingnan nyo, wala silang alam na nandito ang ICC. Alam ko nga eh. Nandito ako sa Mindoro, ha? Alam ko nga na nandyan diyan nag-i-stay sa Maydas Hotel yan na pag-aari ni Saldico. Diyan sa Roas Boulevard. At ang taga-sundo niyan, para maglagalag, itong si Trillanes. Dinala pa nga nila dyan sa kauna yan eh. Sa Congress eh, sa Kamara eh. Tapos wala kayong alam. Mga bug. Grabe. Wala talaga. Pinagkaisahan nyo, ayun ang totoo, pinagkaisahan nyo si President Duterte. Grabe. Ngayon, kung ano-ano pang palabas, sige. Bakit hindi nyo lang gawin ang gawin? Sige nga. Lahat na. Buha ka ng ina nyo. Hindi nyo hayaan kung sino yung napupusuan ng mga tao at hindi yung naging sikat. Itong si President Duterte, hanggang sa pagbaba niya, napakataas ng ratings niya. Oh. Ibig sabihin, nakikita ng tao yung ginawa niya na kabutihan. Ay, itong bangag na ito, anong nakikita? Ay, yung suminghot na ganyan ay yung pina-authenticate ni Maharlika sa Amerika na genuine yung video na yon. Lahat na yata kayo dyan, mga bangag na eh. Sa totoo lang. Anyway, sana ay kahit papaano ay kasi hindi ko na alam kung ano pang i-apply kong salita sa inyo. Pero sige, hayaan natin na itong aking tutulain ay magbigay ng sana magising kayong lahat dito. Wala nang katapusan itong ganitong karami ng politika rito sa atin dahil dito sa mga politikong mga demonyong ito na ang sarap pagtitiradoran, sarap kumutin ang mga mukha nito mga ito. Anyway, sana ito ay makatulong o makapagbigay ng kahit papaano ay tablan kayo rito. Ha? Ang eleksyon ay maganda. Ito'y para sa ating lahat. Ang malayang makapili ng higit na nararapat. Piliin ang mga leader na mayroong paghahangad ng tunay na pagbabago at laan sa mahihirap. Eleksyon ay karapatang makaboto at maghalal. Kung sino ang kandidatong magustuhan, mapusuan. Karapatan din po natin ang maghandog o mag-alay ng hayagang paglilingkod sa bayan at mamamayan.
sa digmaan ng prinsipyo at tagisan ng katwiran. Huwag sanang padadala, iwasang magkasakitan. Politika ay mahiwaga kung atin pong pagnilayan. Magkaibigang nagkalayo, nagkabating, magkaaway. Iwasan ang balibagan ng matinding mga isyu, lalo't walang katibayan at masihan na totoo. Eleksyon ay kasabihan kahit noong unang tao, ang labanan ng marumit, siraan ng pagkatao. Yan yung mga ginagawa ninyo. Puro kayo sira ng mga buwaka ng ina ninyo. Ganapin lang ng malinis at huwag sanang magsiraan upang hindi makasakit ng damdamit kalooban. Ilatag ang plataporma na nais niyong magampanan kung sakalit magwawagi sa darating na halalan. Iwasan ang paninira, lalo't kayo'y kandidato. Igalang ang ating kapwa, bigyan sana ng respeto. Huwag sanang magtirahan, maging sport lamang tayo. Ilahad ang platapormang ninanais nyo sa tao. Kung disente kayong tao, edukado at nag-aral, ang gawaing pagniniray di nyo dapat matutunan. Maging simple lamang tayo at maging kagalang-galang sa harap ng mga tao, kakampi man o kalaban. Pero nawawala na yung kagalang-galang dahil kayong lahat ng mga politiko ngayon kabastos-bastos na. Huwag na sanang ungkatin pa ang pangit na nakaraan. Harapin ang ating bukas na magandang pananaw. Damahin ang mahihirap sa kanilang kalagayan kung ano ang nararapat para sila'y matulungan. Ang problema sa inyo, sa halip na tulungan itong mga mahihirap nating kababayan, ayan, pinagnanakawan pa ninyo ng mga buwaka ng ina ninyo. Yan ang problema. Kung ang puno'y siyang bunga, iyan po ay puno lamang. Mayroon din po namang bunga na matamis din po naman. May masamang nagbabago patungo sa kabutihan. Mayroon din po na mabuting nalugmok sa kasamaan. Sino bang masama? Yan ang mga nalugmok na sa kasamaan itong mga animal, ang mga tambalos-los na ito, mga bangag na ito, yan ang mga nalugmok na dahil sa pira itong mga buwaka ng inang to. Nakaraan na ay lipas na, huwag na sanang pagbalikan. Ang isipin na lang dapat ang kabutihan ng bayan. Kung may mali sa lumipas, huwag na sanang tutularan. Ang baluktot ay ituwid, itama ang kamalian. Pagkatapos itama ni Duterte ang kamalian, binalik lang ni Bangag ang pagsasyabo, paghihigop ng Coca-Cola. Yan. Samantalang inubos na ni Duterte, ngayon naglipa na sa kalsada yung mga bangag na kagaya niya. Ay wala, inuna na ni Saldico at saka ni Tambalos-los magpayaman ng magpayaman. Ano pa natira din sa ating mga kababayan? Mula sa aking kamusmusan, tandang-tanda ko pa lahat. Ang sigaw ng kandidato sila'y para sa mahirap. Ngunit ilang dekada na, nakaraan at lumipas, yun po bang kahirapay nagkaroon ba ng lunas? Ay, mahirap pa rin. Lalong humirap. Ayan. Bakit nga ba hanggang ngayon laganap ang kahirapan? Simple lang. Yung rampant na pagnanakaw.
Gayong kay dami ng leader na sa atin nanungkulan. Ano nga ba dapat gawin upang ito'y malunasan, matuldukan na ng lubos ang matinding kagutuman? Sa lahat ng mga leader na maluklok sa ating bansa, lunasan ang kahirapan, lingapin ang maralita. Ang problema, pinagnanakawan pa ninyo yung mga maralita nating kababayan. Tutulan ang pang-api, panghuhut-hut pandaraya ng tao sa kapwa-tao, ng bansa sa kapwa-bansa. Huwag maraming sinasabi at kay dami ng pangako. Iwasan din ang nagbuhat ng sarili ninyong bangko. Dahil sanay na ang tao sa diga at panunuyo, gawin na lang ang narapat at bukal sa inyong puso. Sa pagpili ng pinuno na atin pong ihahalal, tiyakin na isang leader na matigas manindigan. Si Duterte yun. Isang taong may prinsipyo at mayroong angking tapang, may tunay na malasakit para sa ilang bayan. Ayan. Kaya dun sa yung mga ngampanya dyan sa inyo, ihanda nyo na yung tirador ninyo. Wala nang matinong politiko ngayon. Tandaan ninyo yan. Pero unahin nyo ngayon yung mga alam nyo na mga kawatan. Hayaan nyo muna mga kampanya itong mga baguhan. Pero itong mga kilalang-kilala ninyo na mga kawatan na ito, tiradorin nyo na. Dito sinasabi ko, huwag lang magkakamali dito na pupunta itong mga kawatan dito sa amin at talagang uuwi na walang mukha yung mga yan. Maniwala kayo sa akin. Pagbabanta ba ito? Hindi po. Tututuhanin ko. Babalik kayo sa Metro Manila, natabtab na yung mga nguso ninyo, mga buwaka ng inyo. Nakakapanggigil na kayo, nakakapanginig laman na kayo eh. Sa totoo lang. Makita ko lang yung mga yung hearing na yun, talagang bumulwak yung dugo ko eh. Talagang pinagkaisahan ninyo si President Duterte. Walang kalaban-laban na matanda. Pinagkaisahan nyo. Kasalanan ba ni Duterte na mahal siya ng tao? Kasalanan ba ni Duterte na hanggang ngayon sikat siya? Ay itutulad nyo yung sarili ninyo na sikat kay Duterte. Ha? Mga ugali naman ninyo, mga kawatan, ang papangit pa ng mukha ninyo. Tingnan nyo yung congressman dyan sa kanya yan, yung bigotilyo na ang laki-laki ng mukha na gustong pinipursa na si Jess Escudero simula ng impeachment. Sino yung putang inang yan? Yung si Ortiga? Yung balbas mo nun, pag makita, gagawin kong kanyan, lalaplapin ko yung mukha mo na yan na tanggalin ko yung balbas mo. Ang pangit na mukha mo na para kang ang laki-laki ng ulo mo, para kang may hydrocephalus. Ang galing mong magsalita pa. Utusan mo itong mga senador na magbihiring, naggunggong ka. Sira ulo ka. Atat ka, paano nga? Ilang bilyon ba yung Ha? Yung binigay sa inyo? Yan yung blanco ng amo ninyong tambalos-los na ito. Yan yun. Kaya nagmamadali ka. Palagay ko ito, nung ibinigay sa kanila yung pira, may pundo na tayo. Yung magpapa-impeach kay Sara,
ito na yung pundo. May tig 50 million kayo. Nandito na. Kaya siguro, nagmamadali or either baka ibinigay na, tapos may kondisyon sila na pagka hindi ma-impeach si Sara, ay ibalik nila. Kaya nagmamadali itong, ito eh, aswang na ito eh. Tagalaon yun ba? Si Ortiga na yan. Bullshit ka. Sige nga. Yun ba? Alin doon ang tama sa sinabi ko? Either nandyan na yung ihiniwalay na yung para pambigay sa inyo na tig 50 million kayo, or baka ibinigay na, tapos ang kondisyon pagka hindi na-impeach si Sara ay ibalik ninyo. Kaya nagmamadali ka. Alin dyan sa dalawa? Bullshit kayo. Wala nang matino sa inyo, mga hayop kayo. Pero hindi ko pa rin ipagdadasal na mamatay kayo. Dahil gusto ko, buhay kayo. Pagdating ng 3 taon na lang. At ma-appoint ako dyan ni Sara. Sigurado naman na mananalo to Sara eh. Pero kaya lang, ipapakulong nyo naman yan. Pero kung ipakulong ninyo si Sara, mga kababayan ko, sige, habang nasa bingit tayo ng alanganin, 2028 pa naman si Sara, sige daw, i-subscribe nyo nga nang i-subscribe itong channel natin, para kung if ever na magkaaberya, ako ang magpapail ng candidacy sa 2028. Ha? O sasabihin na naman itong unggoy na nag-comment na may plano pala akong magkandidato. Wala akong plano. Ang sa akin lang dito, makapasok lang ako, hindi ko hahangarin na matapos ko ang termino ko. Halimbawa kung bigyan nyo ako ng pagkakataon na nandyan ako, 1 hanggang 2 buwan lang mananatili ako dyan. And then, ibibigay ko na kung sino yung vice ko. Ganun lang yun. Yan ang pakatandaan na yun. Doon sa 2 buwan na yun, matagal na. Dahil sa inaugurasyon ko pa lang, natural, imbitahin ko yung mga animal na yan. Naimbita ko yan, ipasara ko na yung pintuan ng kung saan kami dyan sa congressman. Pasara ko na. Sabay-sabay na silang sunugin ko ng buhay yung mga animal na yan. Kita nyo. Kaya mga kaibigan, yung gusto lang, mag-subscribe na kayo rito para may panalo natin ang 2028 election kung sakali. 2 buwan lang. Mag-i-stay ako. Hindi ko na kailangan ng mahabang kwan pa. Tudasin ko lang itong mga animal na ito. Para gusto ko, lahat itong mga kawatan na ito, pag ito ay natudas ko lahat mga kawatan, hanggang sa kaapu-apuhan nila, wala na silang lahi. Wala nang magnanakaw. Ngayon, ano ang mangyayari pag wala nang magnanakaw? Lahat kayong mga Pilipino, gaganda ang buhay. Tandaan ninyo yan. Hanggat hindi natutudas itong mga animal na kawatang ito, mananatili kayong kahig ng kahig, wala pa kayong matuka. Mas maganda pa ang buhay ng mga manok sa inyo. Dahil ang mga manok, isang kahig, isang tuka. Kayo, sisiguraduhin ko sa inyo, pag hindi nalipol itong mga kawatang ito, kahit anong gawin yung kahig ng kahig ng kahig ng kahig, wala pa rin kayo matuka. Tandaan ninyo yan. Nandyan nakapaloob sa tinula ako kanina na ang dapat ay yung may prinsipyo at kayang pumatay dito sa mga kawatang mga
politiko. Iyan ang tandaan niyo. Wala na kayong mapapala pa sa buhay. Tandaan niyo yan. Huwag na nating pagtagalin ang panahon dahil ito maiksi na lang ang panahon. Ang gusto kong mangyari, makita ko kayo na umangat man lang ang buhay itong ating mga mahihirap na kababayan. At gusto ko rito, wala yung tipong walang masaing. Gusto ko lahat kayo may masaing. So anong gagawin natin? Ilagay ninyo ako dyan sa 2028 kung hindi makakapag-kandidato ito si Sara Duterte. Pero kung okay naman, okay siya. Dahil alam ko na kapag ka nanalo yan, i-hire ko niyan. At may pinag-usapan na kami dyan. Ngayon, kung gigipitin nila at papakulong rin nila sa dahig, wala na. Kaya yun ang sinasabi ko, subscribe nyo na para itong Birana Live Studio TV at para makita natin kung pwede nating maipanalo sa 2028 ito. At titiyakin ko na lahat yan ibibidyo ninyo kung papaano kung gilitan itong mga animal na mga kawatang ito. Hindi ko lang basta gigilitan ito. Lahat yan, ultimong kung anong bahay nila, lahat yan babawiin natin. Lahat yan. Ultimong kutsara at tinidor, babawiin natin yan. Pati yung inidoro nila, babawi, wala tayong ititira sa kanila. Ang gusto kong mangyari dito, kung kumain man sila, doon sila kakain sa dahon ng saging. Ipapakita ko yan sa inyo. At pag natapos na natin na mabawi lahat yan, dyan lang sa mga ninakaw nila, pag nabawi yan, ang alwa ng buhay ninyo mga Pilipino. Yan ang tandaan ninyo. Walang mahirap na Pilipino kung mabawi natin lahat yan. Tandaan ninyo yan. Walang mahirap. Tapos sila ngayon ang pahihirapan natin. Pagkatapos nating bawiin, yung mga kinulimbat nila, doon na natin gigilitan yung mga animal na yan. Tapos susunugin. Dito pa lang sa lupa pa lang, maramdaman na nila na ang impyerno. At ako mismo ang gagawa niyan. Makikita ninyo. Sobrang galit ko. Nakita ko sa hearing sa Senado. Grabe. Talagang hindi ko makon kanina. Talagang kung nandito lang sa harapan ko yung mga putang inang yun, baka pinagbabasag ko ng mga mukha ng mga animal na yan. Yun ang naramdaman ko kanina. Pero sige, timpi lang muna, Birana. Darating tayo dyan. Again, dito kay Nancy Lumampao ay sino man po nakakakilala kay Nancy Lumampao, chat nyo na po siya. Inform nyo na po siya na tungkol dito sa aking sinasabi na magpadala siya ng GCash niya at para may padala sa kanya yung GCash niya. Maraming salamat po at tandaan po natin, wala na pong makakagawa nito. Ako lang po ang makakagawa na lahat ay susunugin ko itong mga kawatan nito. Tandaan ninyo, wala na makakagawa niyan, ako lang. Yan ang itatak nyo sa ulo ni Bato.